November 9. Pagkamangha sa katapusan ng kasaysayan. Ang kayong mga pinahihirapan ay bibigyan ng Diyos ng kapahingahang kasama namin. Sa pagkapahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel na nasa nagliliyab na apoy, na magbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos at ang mga hindi sumusunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Ang mga ito'y tatanggap ng kaparusahang walang hanggang pagkapuksa at palalayasin sa harap ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kalakasan. Kapag dumating siya sa araw na iyon, upang luwalhatiin sa kanyang mga banal at kamanghaan ng lahat ng mga sumasampalataya, sapagkat ang aming patotoo sa inyo ay pinaniwalaan. 2 Thessalonians 1:7-10. Sa pagbabalik ni Jesus sa mundong ito, na ipinangako niyang gagawin, ang mga di naniniwala sa ebanghelyo, sabi ni Pablo, ay tatanggap ng kaparusahang walang hanggang pagkapuksa at palalayasin sa harap ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kalakasan. Isa itong kakilakilabot na tanawing dapat katakutan ng lahat ng mga di mananampalatayang nakakarinig sa katotohanan ito. At nako, dapat itong magpatino sa ating mga mananampalataya at punuin tayo ng kaseryosohan tungkol sa anong nakataya sa mundong ito. O dapat itong magdulot ng pagbangon ng malasakit sa ating puso para sa mga taong di naniniwala o di man lang nakakaalam ng ebanghelyo. Ngunit, upang magpatuloy tayo sa kabila ng lahat ng ating paghihirap, binibigyan tayo ni Pablo ng dalawang kamanghamanghang salita na nagbibigay lakas ng loob at pag-asa. At kayong mga pinahihirapan ay bibigyan ng Diyos ng kapahingahan. Kung nakakaranas tayo ng matinding pagpapaigting ng paghihirap sa nalalapit na katapusan ng kasaysayan, ang salita ng Diyos ay nagsasabing, kumapit ng mahigpit. Paparating na ang ginhawa. Ang iyong mga paghihirap ay hindi mabibigyan ng huling salita. At pagsisisihan ng inyong mga tila makapangyarihang kalaban ang araw na pinakailaman nila ang pinili ng Panginoon. Ngunit pagkatapos ay narito ang pinakamagandang salitang nagbibigay ng lakas ng loob at pag-asa. Hindi lamang tayo makakakuha ng ginhawa kapag dumating ang Panginoon. Makakamit natin ang pinakadakilang karanasan na siyang dahilan kung bakit tayo nilikha. Makikita natin ang kanyang kaluwalhatian at mamamangha tayo sa paraang maluluwalhati siya sa atin at makikita ito ng buong mundo. Verse 10. Dumating siya sa araw na iyon upang luwalhatiin sa kanyang mga banal at kamanghaan sa lahat ng mga sumasampalataya. Nilikha tayo upang mamangha. Wala at walang sino man ang mas kamangha-mangha kesa kay Jesucristong ipinako sa krus na buhay muli at magbabalik bilang hari ng kaluwalhatian. Makakamit niya ang tadhana ng kanyang kaluwalhatian. At makakamit natin ang tadhana ng ating kagalakan habang sinisimulan natin ang perpekto, walang salat, walang katapusang pagkamangha sa pagkadakilang dapat